Ang pelikula ay nagsisimula sa paligid ng lungsod ng Adelaide kung saan may malaking house party na inihahanda ng ilang mga high school na estudyante. Isang teenager na nagngangalang Cole ang naghahanap sa masikip na bahay para sa kanyang nakababatang kapatid na si Duckett. Nalaman niya sa lalong madaling panahon na ang kanyang kapatid ay kumikilos ng hindi maayos dahil gumagamit ito ng ilegal na gamot. Sa takot, nagmadaling umakyat si Cole at natagpuan ang isang silid na tila nakalakip mula sa loob. Binuksan niya ito at nakita ang nakahubad na si Duckett, sugatan, na nakaupo sa kama at hindi kumikibo. Agad na niyakap ni Cole ang kanyang nakababatang kapatid at sinubukang dalhin ito pauwi. Pero sa labas, mukhang ilang mga bata ang nagre-record ng buong insidente gamit ang kanilang mga mobile phone. Ito ay nag-iiwan kay Cole na magalit at hinihiling niyang tumigil sila. Bigla, nang walang babala, kinuha ni Duckett ang isang kutsilyo sa malapit at sinaksak ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang mga bisita sa party ay nagsimulang tumakbo sa gulat habang si Duckett ay sinaksak ang kanyang sarili sa mukha. Sa ibang bahagi ng parehong bayan, isang high school na estudyante na nagngangalang Mia ang nagluluksa sa ikalawang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina. Nalaman na ang kanyang ina ay pumanaw matapos aksidenteng mag-overdose sa mga sleeping pills. May galit si Mia sa kanyang ama, si Max, dahil naniniwala siyang hindi siya gumawa ng sapat para iligtas ang kanyang ina. Para maiwasan niyang makipag-ugnayan kay Max, nagpa siyang pumunta sa bahay ng kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Jade. Kinuha din niya ang nakababatang kapatid ni Jade na si Riley, sa daan. Di nagtagal, dumating sila sa kanilang destinasyon at agad na tumakbo si Mia upang salubungin si Jade. Pero abala si Jade sa pakikipag-usap sa kanyang bagong kasintahan sa telepono. Ipinapakita pagkatapos na si Mia ay tinitingnan sina Jade at Riley, pati na rin ang kanilang ina na si Sue, bilang kanyang pamilya. Mamaya, nakita ng mga babae ang isang video ng isa sa kanilang kaklase na parang sinasapian sa isang party. Sabi ni Jade na peke ito, pero interesado si Mia at gusto niyang makita ito sa sarili niya. Gusto rin niyang pumunta sa party na iyon dahil gusto niyang ilihis ang kanyang isip sa kalungkutan dahil anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina. Si Jade ay napilitan na pumayag dahil sa kanyang matalik na kaibigan at dahil pupunta din ang kanyang kasintahan sa party. Kapag natutulog si Sue sa kanyang kwarto, palihim na lumabas ang mga babae kasama si Riley mula sa kanilang bahay. Di nagtagal, dumating sila sa party at nakita ang bagong kasintahan ni Jade, si Daniel, na ex-boyfriend pala ni Mia. Sa kabila ng awkward na kasaysayan sa pagitan ng tatlo, magkaibigan silang lahat. Pagkatapos, ipinakita ng dalawang kaklase, sina Hailey at Joss, ang isang laro na tinatawag na Talk to Me, na nilalaro ng lahat. Mayroon itong setup na parang maliit na mesa pero may nakakatakot na itim na kamay na inilagay dito. Sabi ni Hailey na ang kamay ay dating pagmamay-ari ng isang psychic medium at ngayon ay ginagamit ito upang tumawag ng isang supernatural na entidad. Kapag nagpapasya sila kung sino ang unang susubok, nagboluntaryo si Mia. Pagkatapos ay mahigpit na ikinidine ni Joss si Mia sa upuan, habang ipinaliwanag ni Hailey na kailangan nilang pigilan ang pagsapi sa loob ng 70 segundo, at kung hindi nila ito magawa, hindi aalis ang mga espiritu. Pagkatapos ay sinisindihan nila ang kandila at inuutusan si Mia na hawakan ang kamay at sabihin ang katagang "Talk to me." Ilang segundo lang ang lumipas, nakita ni Mia ang isang hugis ng matandang lalaki na parang multo na nagdulot sa kanya ng labis na pagkabigla at takot. Pinipilit siya ng kanyang mga kaibigan na bitawan ang kamay na agad niyang ginawa. Ipinaliwanag niya kung ano ang nakita niya, at mukhang naniwala ang lahat sa kanya. Pagkatapos nito, pumasok muli si Mia at hinawakan ang kamay. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang multo ng isang nakakatakot na babae. Inutusan siya ni Hailey na sabihin ang katagang, "Pumasok ka sa aking katawan." Pero pag ginawa ito ni Mia, naninigas ang kanyang ulo, at mukhang inubo siya. Nabigla si Jade dito at hiniling niyang itigil nila ang laro kaagad. Pagkalipas ng isang minuto, tumigil na sa pag-ubo si Mia, at ibinaba niya ang kanyang ulo. Pero ngayon ang kanyang mga mata ay dilat at madilim na dahil siya ay sinaniban ng nakakatakot na espiritu. Maya-maya, nagsisimulang kumilos si Mia ng may kabaliwan, nagsasalita sa isang kakaiba at nakakatakot na boses. Ipinapakita niya kay Riley, sinasabing, talagang gusto kanila, na ikinakatakot niya. Kapag umabot na sa 83 segundo ang timer, sinubukan ni Joss na hilahin si Mia palayo sa kamay, pero tumanggi ang espiritu na bitawan ito at sumigaw kay Riley na tumakbo.
Sa wakas, nagawa ni na Hailey at Joss na putulin ang nakakatakot na koneksyon ni Mia sa kamay. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pag-apoy sa kandila, kahit na ang buong proseso ay tumagal ng higit pa sa 70 segundo. Tinitiyak nilang okay si Mia, at pagkatapos nito, nagtatawanan na silang lahat. Pagkatapos, nagtanong si Riley na puno ng kuryosidad kay Mia kung ano ang pakiramdam ng masapian, at sumagot siya, napakaganda. Ang saya-saya niya nang masapian siya sa demonyong espirito na iyon, na kahit si Daniel ay gustong subukan ito. Si Jade, na gustong mapasaya ang kanyang boyfriend, ay nagtanong kay Hailey kung maaari nilang gawin ang ritual sa kanyang bahay ngayong gabi, na sinang-ayunan naman ng huli. Sa susunod na eksena, sina Jade, Mia, Daniel, Riley, at ilan sa mga kaibigan ni Riley ay nagawang kumbensihin si Son na hindi sila nagpa-party at ito ay isang normal na salo-salo lamang. Kapag nandyan na ang lahat at handa na ang kamay, agad na pumasok si Daniel upang simulan ang ritual. Ang espiritu na pumapasok sa kanya ay isang ligaw na espiritu. Nagsisimula ito sa pagsasabi ni Daniel na hindi siya interesado kay Jade at pagkatapos ay nakikipaghalikan siya sa kanyang aso. Ang ibang mga kabataan ay parehong nadidismaya at natutuwa habang tumatawa at nire-record si Daniel. Matapos nilang putulin ang kanyang espiritual na koneksyon, nahihiya siya pero nagsisimula pa lang ang iba. Nagpapalitan sila para masapian ng espiritu, at kahit si Daniel ay sumubok muli. Kapag humihingi si Riley ng pagkakataon, tumanggi ang iba dahil masyado pa siyang bata para dito. Sinubukan ni Mia na kumbunsihin si Jade na subukan ito ng kanyang kapatid, pero tumanggi pa rin siya. Bilang resulta, nag-aaway ang magkakapatid at pansamantalang umalis ng kwarto si Jade na sinundan ni Daniel. Sa pagkuha ng pagkakataon sa kanilang kawalan, humihingi ng pagkakataon si Riley, na sinang-ayunan ni Mia. Pero malinaw niyang sinabi na ito ay magiging 50 segundo lamang sa halip na karaniwang 70. Kapag pumayag na ang iba, ikinakabit si Riley sa upuan at sinisimulan ang ritual. Una siyang humingi ng tawad kay Mia ngunit bigla siyang nagbago na parang sinapian ng kanyang ina, nagsasalita tungkol sa kanyang sariling kamatayan at ipinapahayag kung gaano niya namimiss si Mia. Di nagtagal, pinaalalahanan sila ni Hailey na lumipas na ang 50 segundo, ngunit humihiling si Mia ng karagdagang oras kasama ang kanyang sinasabing ina. Habang umabot na sa 0 ang timer, sinubukan ng iba na putulin ang koneksyon, ngunit nagkaroon ng isang nakakatakot na pangyayari. Ang entidad ay nagsisimulang magalit at marahas na binasag ang ulo ni Riley sa mesa. Hinahatak siya nito patungo sa isang kabinet at paulit-ulit na binabangga ang kanyang ulo dito hanggang sa dumudugo ito ng husto. Pagkarinig sa mga sigaw, bumalik sina Jade at Daniel sa silid at natakot nang makita si Riley sa ganitong kalagayan. Kailangan ng sama-samang pagsisikap mula sa lahat para sa wakas ay maalis ang kamay ni Riley. Pagkatapos ng insidenteng ito, siya ay dinala sa ospital. Ang trauma ay mabigat sa lahat habang sila ay sumasailalim sa interogasyon ng pulis. Pagkatapos, nagpasya si Mia na umuwi ng mag-isa dahil sa kanyang pagkakasala. Ilang araw ang lumipas, sinubukan niyang bisitahin si Riley sa ospital, ngunit sinabihan siya ni Jade na umalis. Ito ay nagdudulot ng labis na kalungkutan kay Mia, at siya ay naghahanda ng umalis, ngunit bigla niyang nakita ang refleksyon ng kanyang ina sa isang salamin, na tila papunta sa banyo. Sinundan ito ni Mia at di nagtagal ay narinig ang boses ng kanyang ina na humihingi ng tulong, ngunit wala siyang makita roon. Lumalalim ang kanyang pagkalumbay at nagsisimula siyang kumilos ng hindi maayos. Nakita ni Daniel na labis na nalulungkot si Mia, kaya tinanong niya ito at inalok na ihatid siya pauwi. Pagdating niya, humiling siya kay Daniel na manatili muna sa kanya dahil mabigat ang kanyang pakiramdam ngayon. Si Daniel ay nag-aalangan sa simula, isinasaalang-alang ang kanyang relasyon kay Jade. Gayunpaman, pinapakalma siya ni Mia na magkaibigan lang sila at talagang ayaw niyang mag-isa ngayong gabi. Sa wakas, nakumbinsi niya si Daniel ngunit halata pa ring may nararamdaman siya para sa kanya. Kinagabihan, nagising si Mia sa kanyang kwarto nang magkaroon siya ng bangungot tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Pagkatapos, nakita niya ang espiritu ng isang matandang babae na lumapit kay Daniel upang sipsipin ang kanyang mga daliri sa paa. Sumisigaw si Mia sa kanya na gumising, natatakot. Pero nang magising si Daniel, nagulat siya nang makita si Mia na sinipsip ang mga daliri sa kanyang paa, hindi isang espiritu. Nabigla siya at agad na tumakbo palayo mula sa kanyang bahay.
Si Mia ay sumigaw na parang baliw at sinampal ang sarili ng maraming beses bago ipakita na kinuha pala niya ang itim na kamay. Sinubukan niyang tawagin ang kanyang ina sa pamamagitan ng ritual, at sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagumpay ito. Ang espiritu ng kanyang ina, na ang pangalan ay Ria, ay lumitaw at sinabi kay Mia na hindi niya sinasadyang magpakamatay at ito ay isang aksidente. Hinihimok din niya si Mia na tulungan si Riley na makalaya dahil labis ang kanyang sakit ngayon. Pagkatapos nito, maingat na niyayakap ng espiritu ang kanyang anak na babae hanggang sa makatulog ito. Samantala, si Jade ay nasa ospital kasama ang kanyang kapatid nang bigla itong masapian at kagatin ang sarili sa isang nakakabahalang sitwasyon. Pagkatapos ay bumagsak siya at paulit-ulit na pinapalo ang kanyang ulo sa pader ng banyo. Ang sitwasyon ay humihinto lamang nang sumigaw si Jade ng tulong, at may isang nurse na nagmadali upang tumulong. Kinabukasan, nakipagkita si Mia sa grupo na nandoon sa house party ilang araw na ang nakalipas. Ibinahagi ni Jade na patuloy na sinusubukan ng kanyang kapatid na saktan ang sarili. Ito ang nagudyok kay Diyos na ibulgar ang isang napakanakababahalang bagay. Ayon sa balita, ang lalaking nagbigay kay Docket ng sinumpang kamay ay sinabi sa kanila ang tungkol sa pangunahing side effect nito. Kung ang taong sinasapian ng espiritu ay mamatay habang sila ay sinasapian pa rin, mananatili sa espiritu ang kanilang pisikal na katawan. Ito mismo ang dahilan kung bakit sinusubukan ng espiritu na patayin si Riley, upang makuha nito ang kanyang katawan. Pagkatapos nito, hinanap ng grupo ang kapatid ni Docket, si Cole, at nag-ayos ng isang pagpupulong kasama siya. Pero mukhang wala sa mood si Cole na makipag-usap sa kanila. Pakiramdam niya ay inabuso ni Diyos ang kanyang kapatid at iniwan siya ng magulo ang sitwasyon. Ang grupo ay nakikiramay sa kanya at isiniwalat din ang tungkol kay Riley, at ito ay sa wakas ay nakumbinsi nila si Cole na ibulgar ang anumang alam niya. Ipinaliwanag niya na habang mas matagal na nananatili ang espiritu kay Riley, mas humihina ang mga ito. Kaya, iminumungkahi niya na ang pinakamainam na hakbang na maaari nilang gawin ay maghintay na lamang. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Mia sa wait and see na diskarte ni Cole. Naniniwala siya na hindi nila maayos na naisara ang espiritual na koneksyon ni Riley dahil hindi nila pinatay ang kandila pagkatapos ng kanyang ritual. Kaya't determinado siyang palayain siya mula sa mga pangil ng masamang espiritu sa anumang paraan na kinakailangan. Sang-ayon ang buong grupo sa kanya at sabay-sabay silang nagmadaling pumunta sa ospital. Pagdating nila, sinimulan nila ang paghahanda upang matapos ang ritual. Sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang kanilang mga unang pagtatangka, na nagpilit kay Mia na mag-isip ng bagong plano. Ngayon gusto na niyang gamitin ang ritual upang makipag-ugnayan sa espiritu ni Riley, na pinaghihinalaan niyang hiwalay na sa kanyang katawan. Ngunit sa panahon ng ritual, nakatagpo siya ng espiritu ng isang batang babae na hindi pa niya kailanman nakita. Ang batang ito ay nag-alok na gabayan si Mia papunta sa lugar kung saan naroroon ang espiritu ni Riley. Si Mia, na desperado na iligtas ang kanyang kaibigan, ay pumayag na sundan siya sa tila isang kaharian ng mga espiritu. Doon, nasaksihan niya si Riley na napapaligiran at pinahihirapan ng maraming espiritu. Saktong pagkalipas ng 90 segundo, natapos na ang kanyang oras at hinihila siya ng kanyang mga kaibigan pabalik sa tunay na mundo. Si Mia pagkatapos ay ibinabahagi ang nakababahalang mga detalye ng kanyang karanasan sa kanyang mga kaibigan. Sa wakas, napagpasyahan nila na wala nang magagawa sa ngayon, kaya't naghiwalay na sila. Nang umuwi si Mia, agad siyang nilapitan ng kanyang ama, si Max, at sinubukang ipaalam ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Ria. Ipinaliwanag niya na bago pumanaw ang kanyang ina, iniwan nito sa kanila ang isang bagay na natatakot siyang ipakita sa kanya. Binasa niya ang Harakiri note ni Ria, na nagpapatunay na hindi aksidente ang kanyang kamatayan. Isang naguguluhang Mia ang umiiyak ng malakas habang sinusubukan siyang pakalmeyin ng kanyang tatay. Sa sandaling ito, nakikita ng kawawang bata ang espiritu ng kanyang ina sa harap niya. Sinasabi nito sa kanya na peke ang sulat at hindi niya sinadyang tapusin ang kanyang buhay. Galit at takot, pumunta si Mia sa kanyang kwarto, na sinundan ng espiritu ng kanyang ina. Doon, nalaman na si Max ang sumulat ng liham bilang kasinungalingan, at ang lalaking nakita niya sa ibaba ay hindi ang kanyang tunay na ama. Maya-maya, kumatok si Max sa kanyang pinto, pero sinabi ng espiritu ni Ria na ito ay isang masamang espiritu na ginagaya siya.
Sinabi rin niya sa kanya na si Riley ay nagdurusa at tanging sa pamamagitan lamang ng kamatayan siya maliligtas dahil hindi siya kailanman pakakawala ng espiritu. Habang nangyayari ito, ang masamang espiritu na nagpapanggap na si Max ay pumasok at sinubukang atakehin si Mia. Ang tunay na Max, na nasa ibaba pa rin sa sala, ay naririnig ang malalakas na tunog mula sa kwarto ng kanyang anak na babae. Nagmamadali siyang umakyat sa itaas at pumasok sa silid habang inaabot ni Mia ang isang gunting. Ngunit sa hindi magandang pangyayari, biglang nawala ang espiritu, at nasaksak niya ang kanyang tunay na ama sa leeg. Sa puntong ito, sobrang pinaglaruan si Mia ng espiritu ng kanyang ina na parang hindi na siya nagulat sa nangyari. Kaagad pagkatapos, tinawagan ni Mia si Jade, sinasabing may paraan siya para iligtas si Riley. Si Jade ay desperado na humingi ng tulong, kaya iniwan niya ang kanyang kapatid at nagtungo sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit hindi niya alam, ang tunay na layunin ni Mia ay makasama si Riley sa ospital. Pagdating niya, ang kawawang bata ay nasa ilalim ng lumalakas na impluwensya ng mga demonyong espiritu. Naniniwala si Mia na wala ng ibang paraan upang maalis ang kanyang pagdurusa kundi ang wakasan ang kanyang buhay. Kaya't inihahanda niya ang gunting na may dugo upang saksakin siya ngunit sa huli ay umatras siya sa huling sandali. Samantala, dumating si Jade sa bahay ni Mia, at natagpuan niyang duguan si Max sa kritikal na kalagayan. Nanghihina sa takot, mabilis niyang tinawagan ang kanyang ina at sinabi nitong magpadala ng ambulansya dito. Mabilis siyang bumalik sa ospital, nag-aalala para sa kaligtasan ni Riley. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita ni Jade si Mia na itinutulak ang kanyang kapatid gamit ang wheelchair at nagpasya siyang sundan sila ng tahimik. Si Mia, na kinokontrol ng espiritu ng kanyang ina, ay may planong itulak si Riley sa paparating na sasakyan. Ngunit sa sandaling binitawan niya ang wheelchair, biglang sumugod si Jade mula sa likuran. Itinulak niya si Mia sa gitna ng kalsada, na nagdulot ng pagkabangga ng isang sasakyan sa kanya. Kaagad pagkatapos, nagising si Mia sa gitna ng kalsada, duguan at sugatan. Tumayo siya at nakita si Jade na hawak ang kanyang kapatid sa tabi ng kalsada. Ang eksena ay lumilipat habang si Mia ay bumalik sa ospital, ngunit ang lahat ay tila wala na siya sa totoong mundo. Si Riley, na sa ngayon ay milagrosong gumaling, ay umalis sa ospital kasama ang kanyang pamilya. Sa kabilang banda, nakita ni Mia si Max na naglalakad sa mga pasilyo pero hindi siya pinansin nito. Pakiramdam niya ay lalong nag-iisa siya dahil tila walang nakakapansin sa kanya, at kahit ang paligid ay unti-unting nagiging madilim. Maya-maya, isang kumikislap na ilaw ang nakakuha ng kanyang atensyon. Lumapit siya dito at natuklasan ang isang kandila na may kamay na lumalabas mula rito. Sa pagkamausisa, inabot ni Mia ang kamay. Ngunit sa sandaling ginawa niya iyon, bigla siyang nailipat sa isang pook na hindi pamilyar sa kanya kung saan may isang grupo ng mga lalaki na nagmamasid sa kanya. Ang lalaking humahawak sa kanyang kamay ay nagsasabi ng mga kataga, "Pinapapasok na kita," na nagbubunyag ng nakakagulat na katotohanan. Si Mia ay namatay sa aksidente sa kalsada at ngayon ay naging espiritu na siya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.